Two kinds of government. Okay? Number one, spiritual. Spiritual government. Number two, earthly government. Ngayon, ang pagkakaiba sa dalawang panggobyerno na ito under Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Ang government ng earthly that we have 197 nations, more than today. Ang may trabaho ka, binabasihan nito sa earthly government, walang iba yung constitution. Constitution. So, in every nations ay meron pong constitution o saligang batas sa Tagalog, ano. But today, nalaman natin sa napakaraming bansa, ngayon nga, naghihirap pa yung Israel at saka yung Iran. Yes. Amen? Amen. At may nagpipinto, minsan may nagsasabi, in 2027, magkakaroon ng Third World War. So binanggit nila yung mga malalaking bansa na nag-ready na para sa Third World War. Pero sabi ko, hindi mangyari yan. Amen. Amen. Sapagkat ang sinundan natin yung high priest, which is our Lord Jesus Christ, na ang kalaban ng mga nations na nagdagdag at bawas sa aral ng Panginoon, yan po ay pupuksain ng Panginoon. Okay, nagalaw na naman doon. Okay. So dito, ang kaibahan, dito sa earthly government, nag-i-increase yung kaguluhan. So kung merong First World War, dapat wala ng Second. Bakit may Second World War? Kasi nag-i-increase yung kaguluhan. Pero dito, ang nag-i-increase sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Pakibasa. Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Ganito po ang ating mababasa. 9, 6 and 7. Sabi dito, sapagkat sa atin ay panganganak ng isang bata, at sa atin ibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Verse 7, at ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luglugan ni David, at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alayan ng hatulan ang mga at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Babasahin po natin sa English. And the increase of his government, and this there shall be no end. Okay, ito. Yung panggobyerno ng Diyos by His kingship time in the name of Jesus Christ, nag-i-increase. Ang panggobyerno ng daigdig, nag-decrease. Dahil ang daigdig mostly, dagdag bawas sa aral ng Diyos, pagdating ng final judgment or judgment time ng Panginoon or wrath of God, ang daigdig, ang mga taong makasalanan ay parusahan ng Diyos. Using by any constitution in different nations. Kaya ang mga lingkod ng Diyos pinapasecure na kailangan ang spiritual government in every churches kailangan i-implement siya. Like your family. May family. Kailangan i-apply ko yung panggobyerno. Sino bang head of the family? Diba lalaki? Lalaki. Problema ng Sister Flor. Kasi ang kanyang husband nasa Roman Catholic. So kailangan ipakita mo sa asawa mo na ikaw talaga ay talagang born again. Ito ng Diyos. And one day, kung saan magsabi yan, oy Flor, hintayin mo ako mag-church din ako. Hindi mo na kailangan, sige na husband, sige na, hindi pwede. Kusa yun. Amen. Amen. So kailangan yung panggobyerno ng Diyos pairalin doon sa ating family, and then yung family susunod na siya. Like in our time, in every churches that must be
under spiritual government of our Lord Jesus Christ. Mag-i-increase yung si Pastor nahirapan ito eh. Ito si Pastor Armando. Nagkwento ko lang ha. Noong siya ay nasa sanlibutan, pag nalasing, nagdadala ng itak. Itong wife niya, Sister Marisa, nagtatago sa ilalim ng kama. Ngayon, wala na siya sa bisyo. Wala na siya sa sanlibutan. Naglingkod siya sa Panginoon. Problema niya ngayon yung bunso niya. Kasi yung bunso niya, mas malaki pa ang katawan nito eh. Lalaki ng mga anak nito. Kaya nga kung pipilit sa kamay niya. Ginamit ngayon para subukin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So, problemang malaki si Pastor Armando dahil nung una siga siya, ngayon ang siga niya. So, kanya ngayon inilapit sa Panginoon, sabi ko sa kanya, ang payo ko sa kanya, sa kanila, harapin nyo lang, pag-pray nyo sa Panginoon yan, at darating ang araw, ipuin ng Panginoon, baka mas magaling pa na sa kanila yan, pag hiningi po ng Diyos. Kasi mga training na rin sila sa salita ng Diyos eh. May alam na sila, yung mga bata yan, paggaling sa gitara, nagkukumpos sa mga awitin sa Panginoon. So, ibig sabihin po, dito sa ating pinag-uusapan, mahirap makasumpong ng kapayapaan sa sanlibutan. Amen. Mahirap. Kaya minsan sa atin noon nung sanlibutan pa tayo, pag nainip, pagdating ng linggo sa bado, Yan ang problema eh. sabi ng kapitbahay ko, Tapos na ako dyan, no ba? Tapos na daw siya. pre, punta tayo doon sa kabilang bahay kasi nandoon may 5:30. Okay, punta kami. Pasukas ako ito, pasukas. Nakikita sa kami sa labas. Sus, sinong bagay na. Ito na, sa lobong na yung may dalang gunting na matalim. Sinaksak niya yung kasama ko na Okay na? matangkad sa akin. Okay na? Subukan to. Di hinarap ako nung Naiingat na ako may na. dala ng gunting. Nauna yung video. No? Seconds na lang. Makikita ko try Wala, naman eh, kay na. May nakita sa Mr. Marie, may naganap sa'yo mga may dalang pamalo, mga 3 katao. Hindi ko na saan. Nalasing ako minsan, yung fuse box ng cord namin. Naglaro ang mga mayaman sa lugar namin. Pinatay ko. Takbo yung mayaman. Sino na? Ay, si ano? Isip mo na yan. Nang 10 beses bago niya gawin. Alam mo, na-realize ko bandang huli nung ako'y tinawag sa Panginoon, sabi ko, kung wala pala akong kulay, wala na. What is 1,000, 2,000? Kaya kang boom. Tapos, Isang bala lang. so, ito po ay pinahalagahan natin sa tulong ng Diyos. Kaya, dito sa pinag-uusapan natin, doon sa tanong ni Sister, ang pagkakaiba, ang spiritual government, nag-i-increase yung kapayapaan. Amen. Sinabi na ni Bishop. Amen. Amen. Ang panggobyerno ng sanlibutan, nag-decrease. Tingnan niyo po ang problema ng barangay mayor at congressman. Crime. So paano ma-disiplina ang tao? Pagpatay? Hindi po. Ang tanging disiplina para sa tao, salita ng Diyos. Amen. Amen. Talagang totoo. So paano ka makaakay ng mga taong worldly kung ang mga pastor sa kasalukuyan nag-entertain ng worldly system? Wala. Amen? Pare nga eh. At hindi nagpapaira ng paggobyerno sa loob ng church. Ito ang problemang malaki. Kaya yung tanong ni Sister Belia, ang kaibahan ng paggobyerno ng sanlibutan at ng Hindi Diyos, naman Hindi na siya. malaki. Malaki ang kaibahan. Ngayon, nasa Diyos na tayo, sinigtod sa Panginoon. Alamin natin, ang kanyang panggobyerno, anong meron sa loob ng kanyang panggobyerno. Eh, merong mga palatuntunan. Amen? Amen. Okay. Ang palatuntunan ng Diyos, hindi nahayag, kundi nahayag sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Tingnan nyo ha. Dumating si Gabriel
Lucas chapter 1 verse 56. Yes. Dumating siya. Anong buwan siya dumating? June. June. Sa ika-anim Na buwan. na buwan. Gregorian calendar. Kaning lugar. Siyempre, kinausap ni Gabriel si Mary. Nagbili ka, pagligtas ng sanlibutan. Nang tinanggap ni Mary yung salita ng Diyos, katulad siya ng bini na pumasok sa katawan mo. Dumating siya ng 6 months, which is June. Ang 1 year no, ang 1 month noon is July. July. Talagang magaling si Pastor. Bigla. Kakagulat. Alam niya nung nakaraan, siya din ang nagdala niyan sa technician kasi medyo nagka-problema ang switch. Sabi ko, may plano talaga ang Diyos dito. Kay Pastor, Okay. Kagin. inisip ko naman na dalhin to para ipacheck doon. So, lakas mo pala. First door, kaya hindi na magbago. Glory to God. Okay. Wala na. Ngayon po, doon sa ating mga kasagutan sa tanong, ang meron sa loob ng panggobyerno ng Diyos, yung mga tinatawag sa Biblia sa English is law and ordinance. Kaya, ang ordinansa ay mabuti siya na sundin ng lahat ng mga tao kung saan siya naninirahan sa bansang ito. Pero pag sinuway ng tao ang ordinansa, even the barangay, the law shall come to execute what is the inside Of the ordinance. sa babala ng batas na huwag niyong gawin. Ngayon, nasa loob ngayon, ang sinabi ng Biblia na huwag dagdagan, huwag bawasan. Sa ilalim ng kanyang panggobyerno, hindi pwede ang dagdag bawas. Amen. 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 Ito si Tatay Rudy, si Brad Noel, may plano to bukas sa Batangas eh. Anong meron bukas? Pista na. Tay. Mga ano po, mga ano, ano na, ano. Ano mayroon? Okay. Ano mayroon daw? Oh, alam niyo, wala din silang planong yan kung hindi dumating yung abroad niyang anak at nagyaya Mamaya, para puntahan yung lugar. biyernes. Kaya sila nag-a-assist para doon sa gusto nun. Okay? So para hindi sasama ang loob, natural tayo nag-a-assist. Ganun po. But, ang realidad sa darating nitong November, nasa ilalim siya ng Colossus chapter 2 verse Colossus chapter 2 verse 8. 8. Okay. Gusto ko sarap. Okay. Tiplahin Sabi ko. dito sa Colossus, Kabanata 2, Talatang 8, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya Yes. at walang kapuluhang pandaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon Kay kay Kristo. Kristo. Now, we are not against the government of these nations. Sa katunayan tayo ay mga law-abiding citizen. Amen. Amen. Ang tinutukoy lang ng Biblia, hindi pwedeng i-apply ang mga ordinances ng Diyos using by the ordinances of this or any government in every nations. Kailangan biblically ang celebration natin like today. Sapagkat yung celebration, yung mga ordinances ng Diyos ay si Kristo ang tumupad niyan. Kaya siya pinatay. Okay? Pero huwag kang matakot, hindi ka papatayin. Ngayon, kailangan mamatay ka lang sa dati mong pagkatao at hindi ka kayang patayin. May magalit lang sa'yo, pero hindi ka kayang patayin. Yan ang puwersa ng kanyang panggobyerno. Okay? Yan si nanay, nanindigan. Pasuko, si nanay, di ko, ngita ko maayaw. Tulak mo lang si nanay, si isang daliri ka, ganun na yun si nanay. 80 na yan eh.
Pero iso kayo, Dekray! Hala mo diyan, nangita ko sa katotohanan. Iso ko na, tiguha nga. Patiran, tumbar na eh. Pero hanga ako sa tulong ng Diyos sa ipinakita ni Nanay. At ako'y naniwala ang ating mga sister dito, kay Pastor, ganun ang ating strength. Ngayon, sinubok lang tayo. Mamaya, marinig natin kay Pastor yung mga reason why. Okay? So dito sa tanong ni Sister Bilya, pinakita tungkol po sa panggobyerno. Hinahanap natin na tayo magpailalim sa panggobyerno ng Diyos. Nang hinahanap natin. Sister Marlene, Lunes pa lang, sabi niya, parang gusto ko nang pumunta ng Gilingan. Sabi ko, bakit kaya? Noon pa yan, hindi pa kasama si Tasuruli. Itong mga sister, ganun din. Ako ganun din, sabi ko, anong meron doon? Minsan si nanay nagsasabi, ginto na yata hinahabol ninyo. Ginto na hinahabol niyan doon. Putik meron. Putik meron. Kami ang may bitbit Si Brad Noel ang tatanungin mo, expert sa mga bagay niya. Ang tingin mo, bato, yun na pala yun. Kasi alam niya ang problema sa spiritual, kung anong meron na problema. Sabi ko, huwag ka tayong pumunta doon. 5 months hindi kami pumunta dito. Sabi ni Sister Lisa, kadugay ba ninyo kita sa inyo? Kasi may kipagintay na yung upaw, yung hindi upaw. Pero may sinabi siya na basta, bawa mo na. Ngayon, last week, hindi ko siya nakita. Ito, ano kayong problema ni sister na ito? Hindi kaya itong sinasabi ni Pastor Ruli na may lang. Meron kayong hindi sinabi. No? Meron kayong hindi pinagtapat sa Diyos. May problema kayo, halimbawa lang, no? So, sabi, pagtagal doon sa tanong ni Sister Bilya, yung nakita niyang tarpaulin niya, yung dalawa dyan, itinago ng Diyos. 7 yan. At yung dalawang yan, yun ang mechanism ng buong aral sa buong daigdig. Kaya lang hindi pwedeng tanggapin ng sanglibutan. If you are a Congress today, hindi ka pwedeng gumawa ng batas. At walang congressman in 300 congressman na sasang-ayon sa iyo because tatamaan ang weekly duty ng bawat empleyado. Problemang malaki. But, pwede siyang i-reconcile ng Diyos sa pamamagitan mo pag nakalakip ka sa unang pagkabuhay na magaling. Amen. Pero kapag hindi, kukontra ka, ipaglaban mo kayo. Ang sabi ng worldly mentality, nasa mundo ka, wala ka sa langit. Yes, sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay mga stranger lang sa daigdig na ito. Amen. One day, babalik tayo sa predestination ng Diyos sa mga predestined to enter the kingdom of God. Amen. Kaya nag-practice tayo at nabuhay tayo sa ilalim ng panggobyerno na kahit may problema, walang problema. Sabi ni Paul, kahit siya'y hubad, sapat, kahit kulang, meron. Kasi ang panggobyerno hindi po mauubusan. One time, walang ka lang. Medyo aalugin ang iyong pananampalataya. Totoo ka ba, Lord? Hindi ibig sabihin tamad ka, wala kang nabuhay, wala kang income, kaya gutom ka. Hindi. Minsan dumating ang kahirapan, pero yan ay testing sa'yo kung paano ka manindigan. Amen. Dahil sa daigdig na ito, wala ka nang maaasahan para may gumawa ng batas
Firstly, susunod tayo. Ang ating maasahan, ang panggobyerno ng Diyos. Anong problema ng taga-Bicol ngayon? Inumin, pagkain, damit. Yan, taga-Bicol itong mga sister. Sila mismo nagsasabi, ngayon ang nangyayari yan. Ngayon, lobe ng Diyos, meron tayong malaking truck, puno ng bigas. Mag-mission tayo doon, una, Word of God. And then, tutulong tayo sa mga nangangailangan. Ngayon, ang walang bahay, bibigyan ng bahay, libre. Pastor, saan ko kukuha ng pera yan? Ito, bilyonaryo, may-ari ng lahat ng bagay. The problem lang na hindi makapag-proceed tayo sa ating mission because we have something inside of our hearts. Yan ang sinasabi ni Pastor. At yan ay kailangan i-regulate ng Diyos by spiritual teaching. Lobe ng Panginoon na this is the last. Ba't ko masabi yun? Kasi po, nasa posisyon na tayo na humakbang. Okay? Hindi sa galing ni Brad Noel, hindi sa galing ko, hindi sa galing natin lahat, kundi sa panggobyerno ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, bawat malagpakan ng bato na yan ay madudurog. Ang panulok na yan, which is ang paggobyerno ng Diyos in the name of Jesus Christ. Amen. Kaya napakahirap ang ordinances. Magkano penalty pag nagtapon ka ng basura? Sa bagong silang? Hindi, 1,000. Anak-anak ang pera. 1,000. Kaya pag nagtapon ng basura, di pwede ito. Daling araw, nagtapon ako. Minsan sa dump site doon sa may Kipad Jojo. Tapon ako doon, bigyan ng 20. Naisip ko, sayang yung 20 ah. Pero di bali kasi yung mga basurero nag-aabang doon. Nag-ampo po yung taon sila, tayo na maglabog basura dali. Ay dumating ako, so sir, salamat sir. Sabi ko, praise the Lord. Kasi sabi ng Biblia sa Proverbs, kapag ikaw ay nagbigay sa mga wala, ready ka sa return ng Diyos sa iyo. Ready ka. Pagka nag-return sa Diyos ng 1,000, magkano ang 10%? Yan ang sinabi ko na ready. Dahil ang pagtatapat sa Diyos nasa ilalim ng kanyang panggobyerno. Dahil walang panggobyerno na walang pera. At walang gobyerno na hindi nag-collect ng taxes. Anong tawag sa Biblia? Po. Pagdating sa bagong tipan, buwis, Romans chapter 13. Nagbuwis pa kayo sa Diyos. Amen. Parang mahina. Amen. Tatay Lope, nagbuwis ka sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya pala gumagwapo ka ngayon. Napupuna ako eh. Pero hindi ka taka-taka naging gwapo at gwapa kayo. Dahil mga gwapo ang inyong mga pastor. Amen. Amen. Alam niyo, maliit lang ako, matangkad si Pastor Ruli, malaking katawan si Pastor Armando. Alam mo, sa tingin ko, pwede na tayong ilabog sa laing nasod. Problema, Pastor, yung English niyo, 10 lang, ang daming interpreter. Ready na mga interpreter eh. Hindi ito pangarap po na pangarap na atin sapagkat iyong panggobyerno po ng Diyos, ang sabi doon sa English, the Lord of hosts will be performed. Si Jesus Christ ang mag-perform yan. Okay? Tayo susunod lang sa Kanya kung saan siya pupunta. Kung anong gagawin niya. Eh, hindi naman tayo maliligaw sapagkat may Biblia, may hawak ang bawat isa, leading by the Holy Spirit. Hindi ka maliligaw. Eh, maraming mangingilad ngayon. Naghirap ang panahon. Pastor, naglisod siya ko, ay dinong ang bahay kung may mga. Tama o ba? Ay, maluluyon ka. O, sige, itong 1 million. Pagpunta mo sa bahay, uy, building man yung bahay mo. Nailad ka, Pastor. Kaya tayo, ang pobre, ang mahirap, yun ang atin talagang tulungan. Pero yung nagpapanggap lang na mahirap, yung pala mayaman, hindi tayo magpailad niyan. Amen. Amen. Ngayon, kung sinong nagdagdag, nagbawas,
ipag-pray natin sa Panginoon na masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabing government, pwersa yan. Amen. Amen. Pag nakita ang kalsada na bukid, titirahin ng bulldozer, palag, kalsada. Kasunod niyan, bato. Kasunod, siminto. Sabi ko, one day, ang lugar na ito din, inapakan sa mga lingkod ng Diyos, magiging espalto, simentado yan. Amen. Dumating kami sa bagong silang, sa street doon, sa Phase 5, lubak-lubak, bato-bato, butas-butas. Ngayon, napakaganda ng kalsada. Nadaanan namin. Pati sa Solomon Street, ang ganda. Hanoy ang dagat namin. Sabi ko, salamat sa Diyos. Nadadaanan na yung So, ang form ng government, mag-i-implement ang Diyos ayon sa kanyang pangako. Kaya lang, gampanan natin ang mga ordinances ng Panginoon ng tama. Halimbawa, kailangan magpahaba ang buhok. O, ba't naikli buhok nyo? Paliwanag nyo mamaya. Anong meron? Anong mali? Anong tama? So, bakit ang babae kailangan ang suot? Bakit ang lalaki kailangan maikling buhok? Ganyan po, mga kapatid. Yan ay isa sa mga ordinances ng Diyos na kailangan implement sa loob ng church. Kaya pag sinabi, Pastor, ang tomboy, bawal ba sa church? Hindi, bawal. Ang bawal lang, yung mag-aasawa, ang babae sa kapwa-asawa, kapwa-babae. Ang bawal lang yung lalaki makipag-asawa sa kapwa-lalaki. Lalong bawal kapag ang pastor nagkasal ng bakla tomboy. Lalong bawal kapag kinonsente ng pastor ang bakla tomboy sa loob ng church. Amen. Ngayon, sabi ni nanay, one day bibigyan kita ng 1,000,000 tuwing gawain. Huwag mo nang i-preach yan. Gusto mo bang babalik pa ako dito? Kaya huwag ka nang magbibigay ng 1,000,000. Kung meron kang 1,000,000, kami ni Brad Noel meron na. Pastor Armando, Pastor Uli. Anong patunay mo, Pastor, na meron? Isa lang ang patunay natin. Meron tayong gobyerno na mula sa Diyos. Ang bilang ng Pilipino sa Pilipinas that we have 113 or 14 million. Ang bilang ng buong mundo that we have 7 or 8 billion. Ngunit ang pag-aari ng Diyos, higit sa lahat ng merong kayamanan in every nations. Mas mayaman siya sa Amerika, mas mayaman siya sa lahat ng bansa sapagkat siya ang nag-create ng lahat ng bagay. Ngayon, kailangan na natin maglalakad-lakad ng konti at mag-tricycle ng konti, magmotor ng konti, mag-arkila ng konti, medyo pawisan ka ng konti for the purpose na tayo magpailalim sa panggobyerno ng Diyos. Amen. Ang kaguluhan sa bawat lugar magkaroon ng kapayapaan sapagkat mag-i-increase po. Okay. Si Esther Villa, may problema malaki yan. Meron siyang mga apo. Iniwan ng gwapo niyang manugang. Ang libangan niya, pupunta doon pag nainip. Noon pa, nung buhay ang kanyang asawa niya, kung alam niyo, nung kinikwento niya sa akin, inisip ko kung wala pala sa Panginoon niya, sa problema ng kanyang kinaharap. Siguro, pero na first love siya sa panggobyerno ng Diyos. Kaya sabi ko, kung sinong hipuin ng Diyos para ipairal ang kanyang paggobyerno, tumboy ka man at bakla. Huwag ka lang magpakalalaki, pagkababae, kapwa babae, kapwa lalaki. Kung sinong gamitin ng Diyos, welcome ang sinuman. Huwag lang niyang gawin ang mga bagay labag sa panggobyerno ng Diyos. Si Brother Noel, kahit sampalin mo ng doble yan, sawa na sa sampalan yan. Alam niya ang problema, if there is anybody
who are against the government of God, failure ka talaga. Kaya sinisikap ng ating kapatid na maintindihan yung mabuti yan. Dahil Diyos ang may-ari lahat ng bagay. Amen. At dahil siya may-ari lahat ng bagay, kailangan pairalin ang kanyang sabi ng Tatay Lopi, Dong, hatid mo ako simbahan, hatid. Siya ang gobyerno sa bahay niya. Sa gawain natin sa Panginoon dito, bagyo. Nakarating kami. Ilang bagyo na kami hindi napuspon sa tulong ng Diyos. At alam nyo, sa panggobyerno ng Diyos, ito ang pinaka mahirap na kalaban ng buong mundo. Ang sabi sa Revelation chapter 17 verse 14, sabi niya, 17 verse 14. Makikipagbaga ang mga ito laban sa Kordero at sila'y dadaikin ng Kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya ng mga tinawag at mga pili at mga tapat ang nananaigdig. Amen. walang pwedeng tumalo sa panggobyerno ng Diyos. Kahit sabihin mo, ikaw ang pinaka nakakahiya na tao sa isang barangay. Pero pag ikaw ay napili ng Diyos para pairalin ang panggobyerno, ilalagay ka ng Diyos sa posisyon na magugulat ka na lang. Paglingon mo, ang buhay mo nakikita na gano'n na pala karami. Bakit? Dati pag nag-seminar kami, tahimik lang ako. After 3 years, naintindihan ko unti-unti ang aral ng Diyos. Ngayon, dahil lasinggo ako sa aming lugar, pag nasa lubong ko ng mga tao, ay, prahubog yan eh. Dala-dala ng Biblia, prahubog naman yan. Ay kami, kumbaga nasanay sa talagang ganitong suot. Ngayon, sabi ko, Lord, paano ka maluwalhati? Nagbukas sa gawain sa Bagong Silang. Yan kami. Ibininta namin ang aming bahay at lupa. Lipat sa gawain. Naalala ko yung share ni Pastor Ruli sa kanyang elder pastor. Ngayon, paglipat namin, nalaman ng mga tao si Pastor Ruli. Dati na hindi ka kilala, pagdating ng Lasadas, malayo pa lang, saan bahay ni Pastor? Uy, doon! Pastor, sabi ko, Lord, dati walang tumitimbaya sa akin. Ngayon, ako na nahihiya. Pagdaan ni Sister Marlene, Pastora! Sabi ni Sister Marlene, hindi ako Pastora. Dapat karangalan sa kanya yun. Pag sinabi, Hi, Pastora! Hello! Sister Marlene, hindi ako Pastora. Kasi po, wala pong Pastora. Tama. Amen? Amen. Okay. So dito po sa ating pinag-aralan at sinagot ang mga katanungan, i-prioritize natin ang mga question and answer. Okay? So siguro, i-clear natin konti ang mga sagot dun sa mga tanong. Next question? Kayo sis, Sister tanong na po kayo Brenda, sis. Sister Brenda, tanong na kayo. Kaya na, huwag nang ulitin yung, kasi buburahin ko na. Opo, Yes. opo. Sister Brenda. Kayo, sino na magtanong? So bago ang lahat, mamaya kay Pastor Rolly, doon sa Ang ganda na. dinanggit natin, okay, dito muna tayo sa, meron tayo kasi alas 10 pa lang, meron tayong isang oras sa question and answer. Okay, samantalahin nyo na, Yes. no? Samantalahin na natin yung pagtatanong. Parang nauna itong naka-blue. Sunod sister si. Okay, thank you. Sige po. Ang tanong ko dito, Bishop, ay tungkol sa hiwagan na lalihim sa ulo sa 126. Tanong sa Ulo sa 126. Maging ang hiwaga ay nilihim sa lahat ng panahon at lahi. Ngayon, Datakwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Yun. 126 ng Kolosas. Okay. Ang
lahat ng bagay inilihim ng Diyos sa angkan at lahi. Amen. Maaring sa angkan ng 12 tribes, from Abraham to David, David to Babylon, 14 tribes, Babylon to Christ, another